At sira yung schedule ng mga instead ng Mother's Day, Sunday wala, naging ayun ang panaka-Sabado niya. From 1:30 hindi ako nakatulog na. Honestly. Si Jan pinatulog ko 3:30 kasi ang bata sana magsisimba sa St. Jude. Sige na Jan, gisingin na lang kita 5:30 para magsama ka sa Jude. Diyan na nga. Without normal naman ito. Here comes mga naihatid na ako ni Jan. Sabi ko, Jan, uwi ka na para makasimba ka na ng St. Jude. Kasi ayun, that was the original plan. Nagkaroon lang nga nabigat dahil nagising nga kami na 1:15 dahil mga semedis. Kaya may nakareceive ako ng call. Kay Jan, Mama, asan daw ba yung susi? Kasi di mabuksan ito. Ayan na nga ba sinasabi ko eh. Siguro hindi nakatulog si favorite mother ko, nataran ko na naman. Hindi niya mabuksan to. Ay, sirain na naman daw kagad. Sabi ko, alam ko susi niya, hindi emergency yan pag-uwi ko. Pag-uwi ako. Kakainin ko na. Kakainin mo na ako. Ayun lang sinasabi ko, hindi kita pinatutulog kita kasi alam ko pagka tulog ka. Wala ka sa tulog, wala ka sa wisyo. Tama. Ngayon? Hindi naman daw siya nagsara. Siya naman magsasara si Yuso. Dito natutulog si Yuso. Kasi kahit sa may kukunan ako dito, nakita ko yung bukasyon ng tito. Kita ko siguro sa akin, sarado. O di, ganyan. Ayun ang abigya, sabi ko. Bumakdok talaga ako kasi sabi, sagot ng sila na sabi ko, ayun may sinasabi ko sa inyo eh. Kaya kita pinatutulog kasi matanda ka na. Hindi naman namin pinababayaan yung anak mo dun eh. Nakita mo naman siguro. Alam ko pagkakulang tulog mo, lumangin ka. No, totoo naman yan, lumangin. Ano nangyari ko? Diba, ayan na. Nakalimutan niya. Gusto mo sila ngayon. Alam ko, susunod niya. Kaya sabi ko kay Jan, anak, alam ko yan. Hindi emergency pag-uwi ko na. Inasikaso mo na nabuksan. Ganyan. Silang dalawa nag-explain na. Ano sagot itong nanay ko? Na which trigger me most na talaga itong matandang ito ibang klase. Parang ibang sabi. Sabi daw kay Jan, aba, natural. Diyan sila nakatira eh. Dapat anuhin niya. Ano yun? Ano natural? Natural daw kasi daw, natural daw na alaga ko yung anak niya kasi doon ako nakatira. Actually, yun ang nasa isip niya talaga. Parang kumbaga, palalayasin ko sila. Kaya nung time na yun, hindi alam. Parang ano talaga nga si mother dyan. Parang ang may privilege lang tumira dyan ay si Kulot. Ayun ang sasabihin niya, pinagawa daw ng anak niya. At lagi niyang sinasabi, nung ang daddy, pinatira sila dyan kasi siya yung nung sinabi niya ng daddy noon, may pamilya pa siya, okay doon sila tumira. Wala na nga siyang pamilya. Talagang, wala na. Sino magkakamo sa nanay ko, Benji? Ha? Mahirap talaga pag sarado ang isip. Sarado! Palagi niyang parang alam mo, pag-uwi ko ngayon kanina, gusto ko lang ipamata sa kanya, pagod ako, Hindi mo ako nakita kung paano ako naglagari. Kaya sabi ko, pagbukas ito, nawala yung kinahin ko eh. Yung time pressure ka, na ang time pressure mo is between life and death na naman din. Kasi Hindi kagaya kung hindi niya ng dialysis, mabit, sinasabi ko sila, purwation na naman yan. Sino na naman nakapit? Siya ba? Kaya nga lagi niya sinasabi kanina, yun nga, nagko-complain ka na nga, di ba? Sabi nga niya. Ikaw, ubusin mo muna yan dito, ako mo dadali dito. Ubusin mo yan bago ako pumasok. Patay mo na ilaw mo yung sopa. Hindi ako galit sa inyo. Patay mo. Pagkatapos patay mo na. I-stop mo na yan kay Papa mo. Ilang ang inirequest namin sa'yo. Mga ilaw na sa electric fan. Sarap. Sarap.
Okay.